ang tumataas na bilang ng mga nagpapakamatay na overseas Filipino workers sa Hong Kong dahil sa love life, pera at iba pa ay tinutugunan ng migrant workers agencies. At alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo J.C. Galvez. Problema sa love life at pera ang ilan sa mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga nagpapakamatay na overseas Filipino workers sa Hong Kong. Ito ang siniwalat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers. Tinukoy ni Cacdac ang mga hindi nababayarang utang at ang mga panggigipit ng mga kolektor na nahire ng shark loan bilang ilan sa mga dahilan kung bakit iniisip ng mga OFW na kitili ng kanilang mga buhay. Bukod dito, sinabi rin ni Cacdac na may malaki pang kaso ng sindikato ang nambibiktima ng mga OFW na bibigyan sila ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagsuko ng ATM card at impormasyon na gagamitin para sa money laundering ang account ng kawawang OFW. Ito pong mga kaso na lalo na yung huling kaso na nadatna natin sa kanya sa Maampalad at tinutulungan po ang pamilya sa kasalukuyan. Ang nakikita pong dahilan ay itong pagkakaroon ng kautangan na hindi nabayaran. Dalawa ang obserbasyon po namin dito. Mataas ang interest rate. Umaabot ng hanggang 48% ang interest rate. At number 2, yung manner of collection. Nag-hire yung mga loan sharks ng hindi karapat-dapat na mga collection agents na merong hindi karapat-dapat na modus sa pangongolekta, harassment ang kinararatnan. Kaya ang sinagawa po natin dito ay partner po tayo sa Hong Kong Police Force para masugpo itong practice na ito. Unfortunately, sa Hong Kong, legal yung 48% na interest rate na tinatawag. Maging si Ignacio ay inamin na hindi lamang dahil sa loan o utang nagpapakamatay ang mga OFW sa Hong Kong, kundi maging sa pag-ibig. Isa rin po sa mga pinoproblema dyan sa Hong Kong yung love life. Karagdagan din po yan na nagiging seryosong problema. Nabahala sa Senate Committee on Migrant Workers Senador Raffy Tulfo sa pagdami ng bilang ng mga kaso na nagpapakamatay ng mga OFW abroad, partikular na sa Hong Kong. If I'm not mistaken, 2023 merong 6 na nag-suicide, and then 2024, 5 nag-suicide, and then 2025 as of April, 1. That's very alarming for me. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!